aking komunidad. Gawaing pagkatuto sa Araling Panlipunan para sa ikalawang baitang. Unang kwarter, 1 hanggang 3 linggo. Pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang na ilalarawan at napapahalagahan ang sariling komunidad batay sa pangalan nito, lokasyon, mga namumuno, populasyon, wika, kaugalian, paniniwala, at iba pa. Magandang araw mga bata! Ikaw ay kasalukuyang nanonood sa DepEd MPTV. Handa ka na bang matuto ngayong araw? Kung oo, tara na! Mag-aral tayo ng sama-sama. Ako, si Teacher Zora, ang iyong magiging gabay sa aralin natin ngayon. Kaya ano pa ang iyong hinihintay? Ihanda na ang iyong lapis, pambura, at ang iyong gawaing pagkatuto sa Araling Panlipunan para sa ikalawang baitang at atin nang simulan ang aralin na tiyak na makatutulong sa iyo upang mailarawan at mapahalagahan mo ang iyong sariling komunidad. Ang paglalarawan ng komunidad ay hindi lamang nakabatay sa mga bumubuo nito. Dapat na alam at naunawaan ng mga kasapi ang kabuuan nito. Alam mo ba ang mga batayang impormasyon ng isang komunidad? Pamilyar ka ba sa mga ito? Ating basahin ang maikling kwento ni Ronden tungkol sa kanyang komunidad. Ang aking komunidad. Ang ngalan ko ay Ronden Gerardo, nakatira sa Barangay Supang. Masaya rito sa aming barangay, payapa at may pagkakaunawaan. May isang grupong etniko sa aking komunidad. Ito ay ang Kankanaey. Maging ang aming wikang sinasalita ay hindi hadlang sa pagkakaisa ng bawat kasapi. Pinagbubuklod kami ng aming paniniwala sa iisang Diyos. Kristiyano man ang tawag dito, ay may matibay na pananampalataya. Ayon sa datos noong 2019, humigit kumulang sa 2,000 ang aming populasyon na pinamumunuan ng aming kapitan. Bakit mahalagang malaman ni Ronden ang mga batayang impormasyon sa kanyang komunidad? Maaaring mailarawan ang iyong komunidad gamit ang mga batayang impormasyon tulad ng pangalan ng komunidad na tumutukoy sa ngalan ng iyong lugar, ang lokasyon na kung saan ito matatagpuan. Mahalagang impormasyon din ang populasyon o ang bilang ng mga tao na naninirahan dito. Halimbawa, ang bilang ng mga lalaki, babae, bata, o ang mga pamilya sa isang komunidad. Kabilang din ang wika o dialekto na sinasalita sa isang komunidad. Maaaring Kankanaey, Ilocano at iba pa. Ang namumuno o ang kinatawan ng komunidad, halimbawa nito ay ang alkalde, konsehal o kapitan. Isa rin ang grupong etniko o pangkat ng mga tao na may sariling pagkakakilanlan tulad ng mga Kankanaey at Aklay. Ang relihiyon o paniniwala ng mga tao sa kanilang Diyos na Kristyanismo ay mahalagang batayang impormasyon din sa isang komunidad.
Mahalagang malaman at tandaan ang mga nabanggit na batayang impormasyon upang malaman ang mga importanteng detalye na mas makapagbibigay ng pagkakakilanlan ng isang komunidad. Atin namang alamin kung bakit mahalaga ang komunidad. Ang aking munting komunidad. Ito ang aking munting komunidad. Dito ako naninirahan kasama ng aking pamilya. Nagtutulungan ang bawat isa at ginagampanan ang tungkulin para sa ikauunlad ng komunidad. Mahalaga ang ginagampanan ng aking munting komunidad sa paghubog ng aking pagkatao. Malaki rin ang naitutulong ng tahimik na kapaligiran nito. Nabubuhay kami ng maayos at masagana ayon sa uri ng hanap buhay na mayroon sa paligid ng aming komunidad. Ating nailarawan at nalaman ang kahalagahan ng komunidad. Mahalagang malaman mo ang mga gawain at aktibidad na makatutulong sa iyo upang malaman mo ang mga batayang impormasyon sa iyong komunidad. Bilang bata, ikaw ay may kinabibilangang komunidad kaya dapat mo itong pahalagahan. Panuto, basahin at unawaing mabuti ang nasa bahaging panimula maging ang mga panuto sa bawat gawain upang masagot ng wasto ang naibigay na mga gawain. Isulat ang mga sagot sa mga patlang. Iwasang marumihan ang papel at isulat ng wasto ang sagot para madaling basahin. Para sa mga gawain, ang gagawin ninyo para sa unang gawain ay isulat ang letra ng impormasyong tinutukoy ng salitang pinaitim. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Para sa ikalawang gawain, isulat ang tama kung wasto ang ipinahahayag sa bawat pangungusap at mali naman kung hindi. Isulat ang sagot sa patlang. At para sa ikatlong gawain, hanapin at bilugan sa word search ang 5 salitang tumutukoy sa pagpapahalaga ng komunidad. Maaring ito ay pababa, pataas o pahalang. Isulat ang sagot sa nakalaang espasyo. At dito nagtatapos ang ating aralin sa Araling Panlipunan. Dito lang sa DepEd MPTV. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!